Hi guys, so ito ay para sa Ritken fans, no? So ito ay papakita ko sa inyo. Meron lang kasi ako napansin sa mga interviews nila. So ayan, tignan natin muna is yung special tatay, yung pilot episode. So September 3, 2018, no? So 2018 siya nag-start. So possible, hindi naman exact September 3 siya literally nag-start. Siguro kasi mga 2 months or 3 months nagkikita na sila ni Rita niyan, 2018. So, tignan naman natin ngayon is yung special tatay end date, which is yung finale ng special tatay, which is March 29. So, possible 1 month bago pa yan ng natapos or 2, may ganyan. Basta 2019 siya natapos, i-shoot nila ni Aubrey siya, ni Ken. So, imposible naman din na in love agad si Rita na, diba? So, hindi yan yung time na sinurprise ni Rita si Ken Chan sa birthday na sinasabi niya sa mga interviews nila. So, sa one of the base is 2019 siya nag-start. So, possible hindi 2019 siya nag-start sa September. So, again, possible hindi naman literally September 30 yan nag-start ng shooting. So, may mga mas earlier pa na month na nagkikita sila ni Ken or nag-shoot sila. So, may project pa rin sila ng 2019. Diba, 2019, tandaan niyo po yan 2019 siya nag-start. So, pagdating ng January 2020, natapos yung one of the base. So, possible, baka December pa lang, diba, tapos na siya i-shoot. Then, kaya sila nakapag-celebrate ng January 18, which is birthday ni Ken. So, tandaan niyo guys January 2020 natapos yung one of the base. 2020, wala na silang project, 'di ba? Hindi na sila lumalabas sa TV. So ngayon, i-check naman natin is kailan shoot yung dalawang ikaw, 'di ba? So ayan, 2021 na siya sinimulan, diba? So ibig sabihin, sure talaga na doon sa buong 2020 is walang naging project ang Ritken. So yun yung sinasabi ni Rita na almost a year niyang hindi pinansin si Ken simula nung nag-confess siya. So doon pa lang sure na tayo na 2020 nag-start mag-confess. January 18, 2020 nag-start mag-confess si Rita about sa feelings niya kay Ken dun sa cottage na narent niya. So, yung isang project naman nila na movie, yung Huling Ulan sa Tag-Araw. So, shoot nila yun, 2021 din. So, 2020 wala talaga makikita nila. So, 2020 talaga sila hindi nag-usap again, no? Na hindi sila nagkaroon ng project, diba? Which is nga, diba, sabi ni Rita, is umabot siya sa point na ayaw niya nang makatrabaho si Ken. So, ito yung proof, no? Search natin kung kailan sinurprise ni Rita si Ken. Wala kasi namalabas kung ano yung exact date ng sinurprise ni Pero ito kasi, ito nakita ko, January 18 to, 2021. Binati niya lang si Ken Chan. Which is hindi ito yon, di ba? 2021, hindi ito yung time na sinurprise niya si Ken. So, ibig sabihin talaga is January 18, 2020, yun yung time na siya ng sinurprise niya ng malala si Ken, na nag-confess siya. So, 2020 talaga siya. 27th birthday atay ni Ken. So, yan, hindi yan 2021. So, ngayon, tingnan naman natin kung kailan nakipag-break si Rita sa ex-boyfriend niya, which is yung tatay ni Uno. So, ayan, Rita Daniela confirmed split with boyfriend ng showbiz boyfriend nung June 2023. Kinonfirm niya. So, possible
Hindi naman natin masasabi agad na June, nag-break sila nung time na kinonfess. Siguro ilang months na yan, di ba, nung nag-break sila. So, 2022, possible, 2022, December, di ba, or January 2023. Ang sabi ni Rita dito is almost 4 years yung relationship nila. So, ibig sabihin, guys, ito na, ang matinding revelation, Charis. 2020 is my boyfriend si Rita, which is ang confess kay Kenchan. Possible is hindi lang sila okay ng boyfriend niya, or break sila ng time ng boyfriend niya, yung nag-alabuan sila, or nahulog siya kay Ken, ganyan, kaya siya kaya ang gulo nung parang confession nila na yun kasi may boyfriend siya nung time na yun, then nahulog siya kay Ken, pwedeng ganon, or break sila nun, hindi sila okay, kaya siya nag-confess kay Ken, nahulog siya kay Ken. So, ganon, diba? So, ito, sabi niya sa isang interview pa ni Ken is, kung nagkagustuhan ba sila, is yun nga, inamin nila na pareho na, oo na, nagkagustuhan sila, pero sabi ni Ken, yung unang sagot ni Ken is, hindi pwede, kaso hindi pwede, diba? Kumanon si Ken. So, bakit ganun yung sagot niya? Ba't parang sobrang lalim nung reason kung bakit hindi sila pwede? Diba? Yun yung unang sagot niya hindi pwede, diba? Tapos, kung papansinin nyo pa, wait lang papakita ko sa inyo yung video ng interview nila. May isang araw parang, parang may ganun na, may something na. So may understanding kayo na parang naalam ninyo sa isa't isa na nahulog kayo sa It was isa't isa? reciprocated, yes. Oh, you were honest to admit it. Yeah. Sa isa't isa? Alam namin yun. Alam Ay, oh my Pero gosh. hindi pwede. Teka muna, madali bang aminin sa best friend? You were honest to admit it. Yeah. Sa isa't isa? Alam namin yun. Alam Ay, oh my Pero gosh. hindi pwede. Teka muna, madali bang After nyan, meron pa silang interview May interview pa sila. Ay, si Rita, lately lang, nung sinabi niya na break na sila nung boyfriend niya, meron siyang isang tinanong siya ni Tito Boy noon. Tapos, yung sagot niya is, yung tinanong siya nung anak niya is, sino si Tito Ken Chan? Ganon. Tapos, ang sagot ni Rita din is parang medyo na siya, yung parang kinabahan siya na ewan. Tingnan mo guys sa atin, flash natin dito Sabi ni Uno, sino si Tito Ken? Eto na nga, Tito Boy, kinakabahan na ako dyan. Ganto sasabi ko, eto na nga anak, makinig ka. Si Tito Ken. Hindi, best friend siya ni nanay. Okay, At isa ako dun sa nahulog sa best friend. okay. Sana anak kong isa. Tapos guys, dito sa may part na to, dito sa interview niya kay Tito Boy, parang tinanong siya dito about kung paano niya sinabi sa family niya or kanina niya first in-open up yung about sa breakup nila nung boyfriend niya, which is yung tatay nga ni Uno. So, ang sinabi niya dito sa statement niya is, alam ng family niya na matagal na silang nag-struggle sa relationship nila. Matagal na silang magulo, matagal na silang nagkakamalabuan. 'Di ba? So guys, malakas talaga yung kutob ko at sure talaga ako nung time na nagkaroon ng Kenchan is may current boyfriend siya nung time na yun. Kaya siguro sobrang gulo, ganyan, magulo pa, kaya rin hindi kayang pasukin ni Kenchan yung meron sila, no? Sinabi ko noon, ate, I think, mula na kami, ganun lang. Casual. At saka, sigurado na kami. Kasi alam naman ng family ko na tinatry namin many times matagal din kami together. Like, almost 4 years together. We really tried our best. Siyempre guys, alam naman natin kung gaano kagulo ang mundo ng showbiz. So, siyempre kay Kenchan, alam din naman natin kung gaano ka-gentleman yung tao. At hindi rin naman talaga pwede na aminin niya kung ano yung talagang totoong pinaka nangyayari sa relationship nila ni Rita before, 'di ba? Hindi niya pwedeng sabihin kasi masisira yung image ni Rita 'di ba?
Pero I'm sure talaga na may mas malalim pang reason kung bakit hindi nila matuloy-tuloy yung relationship nila before. So, kayo na lang bahala din mag-judge, no? Pero ako, well, sure ako,